Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan." Ano nga bang uri ng kapayapaan ang hatid ng Panginoon? At ano ang kaibahan nito sa kapayapaan na ibinibigay ng mundo? Well, ang kapayapaan po na ibinibigay ng mundo o gusto ng mundo ay yung basta walang gulo, basta walang confrontation, lalong-lalo na walang pag-aaway, walang gera. Yun ang kapayapaan para sa mundo. Yun ang kapayapaan na gusto ng mundo. Mababaw, temporary. At bakit ko sinabing mababaw o temporary? Mababaw kasi hindi naman ibig sabihin walang confrontation, walang away, walang gera, may kapayapaan na. Halimbawa po, sa bahay o kaya sa pinagtatrabahuhan natin o kaya sa eskwelahan, pwedeng walang nag-aaway, pwedeng walang confrontation, pero sa loob ng bawat isa po pwedeng may inggit sila sa isa't isa. May tampo, may iniisip na hindi maganda. Halimbawa, ang Amerika at ang China, wala namang gera sa pagitan nilang dalawa. Sana wala talagang mangyari na, pero hindi ibig sabihin payapa ang dalawang bansang yan. Alam naman natin na may iringan sila, may paligsahan sila, may mga sanctions na ibinibigay sila noon pa man sa isa't isa. Mababaw, kasi panlabas lang at temporary lang. Kasi yung mga lihim na iniisip sa isa't isa, lihim na negatibong opinyon sa isa't isa, o pwedeng humantong yan sa confrontation na, sa away na, sa gulo na, sa gera na, parang bulkan na tahimik sa labas. Pero sa loob, kumukulo na pala, nagngingit-ngit na, at konting oras lang, konting trigger lang, sasabog na. Hindi yun ang kapayapaan na hatid at inaalok sa atin ng Panginoon. Hindi ito mababaw, malalim ito. Hindi ito temporary o nakabatay sa sitwasyon. Lasting ito dahil ito'y nakabatay sa Panginoon. Kaya sabi niya, ito yung kapayapaang ibinibigay ko. Kapayapaan niya mismo at siya mismo. Ang uri ng kapayapaang ito ay yung pagkakaroon ng isang malalim, matibay na relasyon sa Panginoon. Yung you are at peace with God. And being at peace with God, you can be at peace with anyone. Yes, kahit pa sa mga umaaway sa iyo. Kahit pa sa mga may mga pangit na iniisip tungkol sa iyo, you can always be at peace. Malalim ito kasi kahit nagkakagulo sa labas, kahit ang dami-daming mga ingay at problema, sabi ko nga, kahit inaalimura ka, sinisiraan ka ng iba, kalmado ka. Kasi alam mo, wala kang ginagawang masama. Nasa tama ka, nasa totoo ka, nasa Panginoon ka. Lasting ito. Kasi meron naman o walang problema, nandiyan ang kapanatagan mo. Kasi nakadepende ito hindi sa sitwasyon na nagbabago, kundi sa Panginoon na hindi nagbabago ng pagmamahal sa atin. Ito yung kapayapaan ng mga santo ng simbahan na nakaranas ng mga matitinding problema, pagsubok at pag-uusig. Hanggang sa yung iba nga, pinatay na talaga. Pero hindi sila namatay ng ligalig. Hindi sila namatay ng may pagdududa. Hindi sila namatay ng may galit sa mga pumatay sa kanila.
nandoon ang katahimikan, nandoon ang kapanatagan, nandoon kahit ang kasiyahan na alam nila ang Panginoon ay kasama nila at tuluyan na nilang makakasama. Kung tutuusin, ito yung kapayapaan na ipinakita ng Panginoon natin katatapos lang ng mga mahal na araw. Di ba? Yung mga nangyari sa Kanya, kung papaanong pinagplanuhan at kung papaanong nag-unfold yung pagpapahirap sa Kanya, hindi lang physically, emotionally, psychologically, mula pa sa mga disipulo niya, sa mga itinuturing niyang hindi iba sa Kanya, pero sa kanila pa, nagsimula ang paghihirap niya hanggang sa pagkapako sa Kanya, pagkamatay niya. Sa tingin sigurado ng maraming tao noon, maging sa tingin ng marami sa Kanyang mga disipulo, talo siya eh. Pero hindi yun ang pakiramdam niya because he was always above the situation. Ano nga yung sabi niya sa isang verse? Walang sino mang makakakuha ng buhay ko, kusa kong ibibigay ito. May kapangyarihan akong ibigay ito, may kapangyarihan akong bawiin uli ito. Yun. So parang sinasabi ng Panginoon dito, I am in control. Yes, nasasaktan ako. Hindi ko kayo niloloko. Yes, natatakot din naman ako. Hindi ko kayo niloloko. Kung ano yung nakita niyong nasaktan ako, kung ano yung nakita niyong nahirapan ako, kung ano yung nakita niyong natakot ako sa hardin ng Hemane, totoo yun. Sapagkat hindi talaga tayo niloko ng Panginoon. Pero napagtagumpay niya, He was all throughout above the situation. He was in control. Hindi siya napilitan, kusa niyang ibinigay ang kanyang sarili. Kasi sa pagbibigay niya ng kanyang sarili all throughout, payapa siya, kalmado siya. Dahil ang Diyos Ama ay kanyang kasama. Sabi ko nga, namatay si Jesus nang nakangiti. Hindi man kita, namatay siya ng masaya. Kasi alam niya na ang buhay niya ay nasa mga kamay ng Ama talaga. Yun! Diba yung dinasabi ng Panginoon? Into your hands I commend my spirit. Hindi mo masasabi yan kung hindi all throughout of your life, hindi ganun. Hindi mo masasabi sa finale yon kung mula simula, hindi ganun ang buhay mo. Nasa mga kamay talaga ng Diyos. At yun ang inaalok ng Panginoon na kapayapaan para sa ating lahat. Kasi ito yung most reasonable at ito talaga yung inaalok niya. Kasi naman imposibleng ang hangarin natin, ang pangarapin natin ay mawala ang mga problema natin eh. Habang tayo nabubuhay, hindi mawawala ang problema. So hindi dapat dyan manggaling yung kapayapaan na hinahangad natin sapagkat magkakaproblema at magkakaproblema pa rin tayo. Pero anong blessing na walang katulad yung anuman ang problemang maranasan natin will be at peace. Magiging kalmado tayo. So much so na kahit kamatayan ay pwede nating maituring na parang isang matalik na kaibigan. Ito yung kapayapang inaalok ng Panginoon na mas mangyayari kung susunod tayo sa mga utos niya. Ito naman yung pinakalundo ng mga gospel reading na magkakasunod ngayong mga araw na napagninilayan natin eh. Pagsunod sa utos ng Diyos, pagkonekta natin sa Kanya bilang Kanyang mga sanga, ang puno ay siya, doon tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kasi kapag sumusunod tayo sa utos ng Diyos, favorite line ko, ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Kanyang mga kamay. At kapag ang buhay natin ay nasa Kanyang mga kamay, makikita natin kung paanong kikilos ang Kanyang mga kamay sa ating buhay. Yung pagkilos niyang makapangyarihan na kahit pinakamatinding problema, kahit nga kamatayan, ay po pwede niyang gawing mabuti ang epekto sa atin. Kaya no weapon shall prosper against us because nothing will be able to separate us from the love of Christ. Ito sana mga kapatid, ang kapayapaan na hilingin natin. Ito rin ang kapayapaan sana na pagsikapan natin. Kasi yung kapayapaan ng mundo, kahit naman mababaw lang yun at artificial lang yun, at kahit nga temporary lang yun, mahirap pa rin ma-achieve yun. Diba? Kasi ang tao talaga pabago-bago. Ang sitwasyon pa bago-bago. So dun tayo sa pinakasigurado at pinakatotoo, yung kapayapaang inihahatid, iniaalok sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa Lahat kaya niya, ang basta't ginusto niya. Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ako. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, gusto ko ang kapayapaang inaalok mo. Tulungan mo po akong magkamit nito. Tulungan mo po akong makasunod sa mga utos mo. Tulungan mo po ako ay pagkatiwala ang aking buhay mula ngayon sa iyo. Napapagod na ako sa kalungkutan sa pag-aalala. Lalo na kapag may mga dumarating na problema. Indikasyon na hindi ako nakakasunod sa iyo. Indikasyon na wala sa iyong mga kamay ang buhay ko. Mula ngayon, Panginoon, dala ng pagod at dala talaga ng pag-aalala. At syempre, dala pa rin ang pagtitiwala sa iyo. Gusto kong sumunod na sa iyo. Gusto kong ipagkatiwala na sa iyong buhay. Tulungan mo. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan niya. Sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, may kapayapaang iniahatid, inaalok sa iyo. Tanggapin mo. Hindi ka pa napapagod sa pag-aalala, sa kalungkutan. Hindi ka pa napapagod na ikaw ang nasusunod sa buhay mo at hindi si Kristo. Kung lalapit kay Jesus, magkakaroon tayo ng kapayapaang hatid ni Jesus. Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nun sa una-una, ngayon magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.